Kumusta mga tapat na Lakers Nation? Darating na may higit pang impormasyon, ngunit mag-iwan muna ng like at makarating tayo sa impormasyon. Higit pa sa pagkumpirma sa magandang sandali ng koponan, sa 4 na pagkatalo lamang sa huling 14 na nalaro, ang tagumpay ng Los Angeles Lakers laban sa Oklahoma City Thunder ay muling nagpakita sa magandang yugto na nararanasan ni D'Angelo Russell. Dati nang nag-contest at nag-isip tungkol sa mga palitan, ang point guard ay itinatag ang kanyang sarili bilang isang starter, nakaligtas sa deadline ng kalakalan at ngayon ay nakikita bilang isang pangunahing bahagi bago ang knockout stages ng season. Si D'Lo ay nasa panimulang quintet para sa unang 28 laban, ngunit hindi niya nagawang itatag ang kanyang sarili. Sa average na 15 punto, 3 puntos, at 38% 3-point shooting, nakita niya ang kanyang pangalan na nauugnay sa mga alingawngaw na nagpapahiwatig ng interes ng franchise sa iba pang mga manlalaro, tulad ni DeJounte Murray, mula sa Atlanta Hawks, at Zach LaVine, mula sa Chicago Bulls. Siya ay inilagay sa reserba, isang sitwasyon na tumagal ng 6 na round. Pagpunta sa bench parang binago ang point guard. Sa kanyang pagbabalik sa panimulang linya, sa pagkatalo sa malayo sa Jazz, pinangunahan niya ang koponan na may 39 puntos, at 8 assist. Mula noon, sinimulan naming makita ang kanyang pinakamahusay na bersyon sa court, na may mga numero na mas mataas kaysa sa kanyang mga araw sa Brooklyn Nets, noong siya ay isang all-star. Mayroong 23 laro mula noong bumalik ang numero 0 sa pangunahing koponan, isang pagganap na halos kapareho ng sa simula ng season. Ang kanyang mga estatistika, gayunpaman, ay nagpakita ng isang makabuluhang pagpapabuti, 22.5 puntos, na may 44.4% na pagbaril mula sa perimeter. Ang tagumpay laban sa OKC, ay isang magandang halimbawa ng epekto na sinimulan niyang magkaroon sa loob ng grupo. Kung dati ay nakadepende sa magagandang performances nina LeBron James at Anthony Davis gabi-gabi, ngayon ang squad ay may mga sumusuportang manlalaro na makakalutas din ng atake. Lalo na si Russell. Mayroong 26 puntos para sa kanya, laban sa mga leader, na may 45% na pagbaril mula sa triple zone, 5 tandang bawas 11. Mag-enjoy, i-on ang notification bell at mag-subscribe sa channel para manatiling updated sa lahat tungkol sa Lakers. Mula noong ika-13 ng Enero, nang bumalik siya sa panimulang lineup, siya ang ika-9 na atleta na pinakamapanganib na bumaril mula sa labas ng kahon sa NBA, isang average na 8.6. Siya rin ang pangatlo sa pinakamataas na hitter, 3.8, tanging si Stephen Curry, 5.6, at Donte DiVincenzo, 4.2, ang mas mahusay sa period. Higit pa sa dami, namumukod tangi si D'Angelo Russell para sa kanyang mahusay na paggamit. Sa 4 na manlalaro na may pinakamaraming pagtatangka sa ganitong paraan mula noong kalagitnaan ng Enero, si Luke Kennard, 48.6% mula sa Memphis Grizzlies, ang tanging may mas mataas na rate ng conversion. Dahil si Kennard ay ika-39 sa ranggo ng mga pagtatangka, tamang sabihin na wala sa 38 na pinakamaraming bumaril ang makakagawa ng mas maraming shot kaysa sa manlalaro ng Lakers. Upang magbigay ng mas malaking dimensyon ng tagumpay, 2 lang na manlalaro sa nangungunang 1-0 ng mga pagtatangka ang nakamit ang rate ng tagumpay na higit sa 40%. Ang mga pangalan ay Stephen Curry, 41.7% sa 13.3 shot, at Donovan Mitchell, 40.3% sa 10.3 shot. Sa huling 23 laro, kabilang din siya sa mga may pinakamaraming performance ng hindi bababa sa 5 bola na natamaan mula sa perimeter, na umabot sa marka sa 8 pagkakataon. Si Curry at DiVincenzo ang nangungunang 2 sa listahan. At ikaw? Magkomento sa ibaba tungkol sa bagong sandali na ito para kay D'Angelo Russell. Sa basketball, minsan walang laman ang mga estatistika. Hindi ganoon ang kaso ni D'Angelo Russell sa Los Angeles Lakers. Sa isang grupo na mayroon ng 2 bituin, ang pagpapatibay ng isang mahusay na sumusuportang manlalaro ay nagresulta din sa isang paglukso sa kolektibong produksyon. Mula nang bumalik ang point guard sa panimulang lineup, naitala ng Los Angeles ang pangalawang pinakamataas na offensive rating sa buong liga, na may average na 111.1 punto sa bawat 100 possession.
Tanging ang Boston Celtics, 124.0 lamang ang nakalampas sa aspetong ito. Para sa mga layunin ng paghahambing, sa pagitan ng simula ng season at Enero 13, ang Lakers' offensive rating ay 112.2, ika-negatibo 23 sa 30 franchise. Paglago ng humigit kumulang 7 puntos, at higit sa 20 posisyon sa sukatan na sumusukat sa lakas ng pag-atake. Malaki rin ang pagbuti ng performance ng team. Mayroong 19 na tagumpay sa unang 39 na pangako, 48.7%. Kung ngayon ang kuponan ay nasa itaas ng 50% na hadlang ito ay dahil sa huling 23 ay nagawa nilang manalo sa 15 okasyon, 65.2%. Sa kasalukuyan, ang 65% ay isang pagganap na katumbas ng sa Clippers, na lumalabas sa ika-4 na pwesto. May 19 na laro pa ang natitira para sa Lakers upang tapusin ang kanilang paglahok sa regular season, at ang susunod na kalendaryo ay isa sa mga pinakakomplikado sa kompetisyon. Ngunit kung si D'Angelo Russell at ang koponan ay nagpapanatili ng parehong kasalukuyang bilis, ang paglipat ng ilang higit pang mga posisyon sa talahanayan ay hindi dapat maging isang problema. Kaya yun lang ang impormasyon sa ngayon, babalik kami kaagad na may higit pa.